Sa mundo ng sining, handa ang mga artist at kolektor na gumastos ng malaki para sa likhang sining na kanilang pinapangarap, maging ito man ay painting, sculpture, o iba pang anyo. Ang presyo ng isang obra ay hindi lamang nakabase sa materyales, kundi sa konsepto, reputasyon ng artist, kasaysayan ng likha, at kung gaano ito kakaunti o limitado. Mahalaga rin ang provenance, rarity, at demand, lalo na kung kilala ang artist sa local o international scene. Bukod dito, tinuturing ang sining bilang investment, dahil may posibilidad na tumaas ang halaga nito sa paglipas ng panahon. Ngunit paano kung ang likhang sining ay invisible o hindi nakikita ng mata? Viral kamakailan sa Facebook ang post ng page na No One Cares noong February 19 tungkol sa isang Italian artist na nagbenta ng invisible sculpture sa halagang $18,300 o higit sa 1 million pesos sa Milan auction. Ayon sa post, ang binili ng kolektor ay walang pisikal na artwork, certificate of authenticity lamang at instructions kung paano ipapakita ito sa isang bakanteng espasyo na 5 talampakan kada gilid. Sinasabing ang obra ay umiiral bilang pure energy at thought, batay sa quantum physics, at nagpapakita na kahit ang vacuum ay hindi totoong walang laman. Maraming netizen ang natuwa, nagtaka, at nagbigay ng humoristic na komento. He deserves invisible cash, I would buy some using invisible money, at so this is how they make laundry money. Totoo naman ang pangyayari ayon sa international news outlets tulad ng New York Post, The Times of India, Fox News, at Artnet News. Ang artist na si Salvatore Garau ang nagbenta ng Lozano, I Am. Isang eskultura na walang pisikal na anyo, ngunit may certificate at detalyadong instructions para sa display. Ayon kay Garau, ang vacuum ay puno ng enerhiya at maaaring mag-condense sa mga particle na bahagi ng ating pag-iral. Ang Lozano ay simbolo ng nothingness na binibigyang buhay ng imahinasyon at pag-iisip ng tumitingin. Hindi rin ito ang unang invisible artwork ni Garau. Ipinakita na niya ang Buddha in Contemplation sa Milan, Aphrodite Christ sa New York, at noong 2023, 2 invisible sculptures sa Jerusalem. Nagkakaiba ang reaksyon ng publiko at mga kritiko. May nagsasabing simbolo ito ng labis na eksperimento sa modern art, habang ang iba naman ay naniniwalang matapang nitong hinahamon ang tradisyonal na definisyon ng sining at kung paano natin tinutukoy ang halaga nito. Para kay Garau, ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang obra ay hindi ang nakikita, kundi ang iniisip at nararamdaman ng tumitingin. Pinapakita na sa sining, minsan, ang kawalan ay maaaring maging pinakamalakas na pahayag.